marso ang ilang labor groups ngayong National Heroes Day. Hiling nila sa gobyerno mga konkretong hakbang para matugunan ang mga matagal ng issue ng mga manggagawa. Ayon sa grupong Kilusang Mayo 1 o KMU, ang puri ni Pangulong Ferdinand Marcos sa mga manggagawa sa kanyang talumpati kanina sa libingan ng mga bayani ay dapat napatunayan sa pamamagitan ng aksyon. Hinamon naman ng Pangulo ng Confederation for Unity, Recognition and Advancement of Government Employees o COURAGE na pansinin ng sariling bakuran sa umaga, kape ang almusal. Swerte ko na lamang kung minsan may pandesal. Maligo, mabuti, papawisan din agad. Bitin ang pamasahe, kaya ako'y naglalakad. Hanggang doon na lang yung discussion natin. May mga katanungan pa ba kayo o reaksyon? Sure na kayo? Sure na kayo? Yung 304? Yung final project Yung nyo sa taon na to. Saan na kaya yung mga klase ko? Makinig kayo ha. Sa final project nyo, i-group ko kayo ng dalawa. Itong kalahati, tsaka itong kalahati. Seryosohin nyo yan dahil mataas na grado makukuha nyo. Nakamaga po, sir. Ano? Uulitin ko na naman yung sinabi ko dahil late ka. Anong gagawin natin yan? Dito pa lang sa eskwelahan, late ka na. Paano pa sa trabaho mo? Wala na yung scoop mo, parating ka pa lang. Una-unahan ka na. Dahil dyan, mag-isa kang gagawa ng project. Traffic po kasi, sir. Huwag ka na magpaliwanag. Late ka na eh. Anong gagawin natin? Maupo ka. Ang iatas ko sa iyo na gawain tungkol sa manggagawa. Seryosohin mo yan dahil mataas ang grado na makukuha mo. Okay class, hanggang dito na lang tayo. Good luck sa gagawin yung project. You may go now. Tayo na daw gagawin natin. Wawa ka nga boy, mag-isang gagawa ng proyekto eh. Balita ko nga, mananaliksik ng issue pong manggagawa. Sige, maraming salamat tayo. Mag-iisip na lang ako ng mga ideya. Iingat ka pre. Traffic kasi kanina to eh. Ang iatas ko sa iyo na gawain, tungkol sa manggagawa. Seryosohin mo yan dahil mataas ang grado na makukuha mo. Sahod niya bilang restaurant staff ang madalas na pinagkakasya. Yung pagkain kasi mas nakunan tuloy kasi di ba siyempre ang bayarin sa kuryente tubig, di mo naman pwede pag-usapan kaya Para malaman kung ano ang mabibili sa 610 pesos na minimum wage. Kalahati lang ng sahod na kailangan para mabuhay ng disente ang 520 pesos kada araw na minimum wage sa Calabarzon para sa isang pamilyang may 5 membro ayon sa IBON Foundation. Ang pamilyang may 5 membro ay kumikita ng 1,100 pesos kada araw upang mamuhay ng disente wika ng IBON. Ang kasalukuyang minimum wage sa rehiyon ay hindi sapat upang matugunan ang araw-araw na gastusin ng isang pamilya. Ang inflation, pumalo sa 8.7% ang inflation rate nitong Enero, pinakamataas sa loob ng halos 15 taon. Kung kailan araw ng manggagawa, Mayo 1, nangangamba ang ilang mga tsuper na mawalan ng kabuhayan pag hindi nakapagkonsolida.
Masabi ko naman kasi dyan, na malaking kabawasan talaga sa dating kita namin noon. Kasi kung noon, kumikita kami kung 1,000 mahigit, ngayon na, pahirapan na kasi siya, yung may mga kalaban na ba, may mga bagong jeep na pinapasok nila. Tapos pagka yung jeep pa na na yan, bago malas ka, di ka na makakasampa. Yung bagong jeep, hindi ka na makakasampa doon, kaya tulala ko. Siyempre, nila yung mga bata-bata pa. Dito sa mga jeep na to, kahit na yung ganitong kaya ko pa i-drive yan. Tatanggapin ba ako kung lang, kasi maliit din lang na operator yan kayang-kayang i-drive. Pero pag yung mga bago, baka din ako tanggapin. Yan ang trabaho ko, wala na. Hindi ko naman kaya kung mga construction, hindi ko na kaya. Kaya inaasahan ko, jeep lang naman. Yung sapat, kailangan itaas. Mahal ang bilihin ngayon, tulad ng gatas, diaper, lalo't bigas. Tapos ang mababa lang ang sahod. Kailangan talaga itaas. Hindi siya talaga sapat. Kulang po sa isang pamilya sa pang-araw-araw. Naranasan ko sa panahon natin ngayon, hindi po talaga sapat ang minimum wage. Dahil sa mga billings pa lang tulad ng kuryente, tubig at wifi, hindi na po. Kulang na kulang. Tapos sa mga bilihin pa natin ngayon ay tumataas lalo. Sa pang-araw-araw din natin na, sa pandagdag, yung sa pang-araw-araw din natin na sa gastusin ng mga bata. At saka isa pa, maidagdag ko, kung halimbawa mayroong man magkasakit sa isang pamilya, talagang kulang na kulang po ang minimum wage. And ang masasabi ko, pag sa sitwasyon natin ngayon ay kailangan din nilang protektahan yung yung isang magbibigay sila ng isang layunin para sa pagtatrabaho namin, katulad ng pagbibigay ng sapat na sahod, tapos bibigyan nila kami ng protection para sa kumbaga ipaglalaban nila yung paparating na magiging dagdag sa sahod. Tatlo lamang sila Mang Ben, Sir Eddie, Aling Celia, sa libu-libong mga manggagawang umaasa na magkaroon ng pagbabago sa kanilang mga kita bilang mga simpleng manggagawa sa Region 4A o Calabarzon. Presentasyon ko patungkol sa isyong manggagawa. Sana na-enjoy nyo at may natutunan kayo. Maraming salamat. Tama na yan. Maraming salamat, Emmanuel Gito. Maaari ka nang umupo. Next group, patuloy na. Dati, binabaliwala ko lang ang paghihirap ng mga manggagawa. Ang swerte ko pala sa aking sitwasyon, may disenteng trabaho ng aking mga magulang. Ganito pala ang kalagayan ng ating mga manggagawa. Ang isang kahit ay tila hindi sapat para sa isang araw. Tila nakakatakot pa lang realidad. Paano kaya sila makakaraos kung sa sahod pa lang ay kulang na kulang na? Paano walang katapusang isang kahit, isang tuka? Paano na ang kinabukasan kung patuloy na bumababa ang sweldo habang tumataas ang presyo ng bilihin? Paano kung dumating ang araw na ako din ay magmanggagawa na bababa ang sahod? Trabaho nga lang ba ang problema? Toto'y bilisan mo takbo. Ilagan mga bombang nakatutok sa ulo mo. Toto'y tumalong ka, tumapa kung kailangan, at baka tamaan pa ng mga bala.
Totoy makinig ka, huwag kang magpagabi. Baka pagkamalangkat humandusay dyan sa tabi. Totoy, alam mo ba kung ano ang punot dulo nang di matapos-tapos ng kaguluhan?